everyone! Ako po si Deborah at masaya kong inihahandog sa inyo ang Overcomer's Journey. Dito, muli nating babalikan ang kwento ng mga pasyenteng nagtagumpay na at nalagpasan ang kanilang mga karamdaman. Sa episode na ito, muli nating malalaman ang kanilang mga karanasan, mga aral na natutunan at inspirasyon na maaaring makatulong sa ating buhay. Ngayon, balikan natin ang kwento ng isang nagtagumpay mula sa sakit na brain tumor na si Ma'am Cherry Rodriguez. I'm Cherry Rodriguez. I am 42 years old. I was diagnosed brain tumor. Sabi ko sa mga kaibigan ko, pag hindi ako nagising, pakiyakap yung mga bata. Baka hindi ko kayanin. Sobrang iyak, sobrang sakit sa loob. Inano nila ako for chemotherapy. Sobrang takot ko kasi baka yun ang chemotherapy ang hindi ko kayanin. Kinausap ko si husband. Sabi ko, biggest decision of my life na wag magpa-chemo. Sabi ko, baka dun ako mawala. Research ako kung anong kailangan na alternatives and then I found out this Ozone Med. So punta kami agad ni husband dito sa Southwoods. Kausap ko si doktora. Ang buong consultation ko sa kanya is iyakan. After ilang months, I have my PET scan. Sa PET scan ko, no traces of cancer. Lahat ng laboratories ko, lahat normal. Yan, Ma'am! After 1 year, overcomer na po kayo. Kamusta po kayo ngayon? Hi, Deb! Ito, mabuti naman po. Very well. Lahat po ng normal ulit. Parang walang nangyari. Parang back to normal po, Yes. ano? Naku, congratulations po and glory to God that Jesus po talaga is the healer. Po. Balikan po natin yung journey nyo. No? Ngayon po at kayo na ay overcomer. The very first day na nandun po kayo sa doctor's office, ano po yung naramdaman nyo nung sinabi ng doktor na, Ma'am, meron po kayong brain tumor? Fear. Sobrang takot. Kasi maliliit pa yung mga anak ko eh. That time, ang bunso ko is only 2 years old. Mhm. So, sobrang takot. Grabe, baby pa po, ano? So, paano nyo naman po, Ma'am Cherry, hinandle yung fear na yun? Paano nyo na-overcome yung mga challenges na ganyan? Prayers, kapit kay God, as in hindi bibitaw. At first, syempre, sobrang iyak. Pero sobrang kapit, sobrang dasal ko, as in, everyday, walang oras na humihingi ako ng tulong sa Kanya. So, syempre po, di ba, ang family ang number one ang talagang inspire sa inyong magpagaling. Ano po yung naging decision-making nyo sa inyong method of treatment po? Bakit nyo po napili yung ozone therapy? Kasi natakot ako sa chemotherapy na gusto na ipagawa sa akin ng oncologist ko. He said that kailangan ko na i-confine para sa chemo and then the highest dosage kasi kailangan daw siyang mapupunta sa brain unlike sa breast, nandito lang. So, pagka brain, kailangan umakyat. So, kailangan kong ma-confine and then that time kasi medyo malaki na yung nag-asus namin sa operations kaya sabi namin parang hindi namin kakayanin kasi per session is a lot din. So, financially drained kami that time and of course, yung takot ko, parang sabi ko, Lord, bigyan niyo naman po ako ng sign or ng doctor na ilalapit po ako sa inyo. Kasi syempre nawawalan ako ng hope eh. And then, out of the blue na nag-scroll lang ako ng Facebook, nakita ko tong Ozone Med. At nagte-testimonial that time is si Doc Rio. And then sabi ko, Daddy, samahan mo ako dito, malapit lang sa atin. And then my husband, yun, sinamahan niya ako dito. Very welcome naman ako kay doktora. Doon ako nagkaroon ulit ng pag-asa kasi unlike, hindi ko naman sa kino-compare, pero unlike other doctors na parang tatakutin ka na ito ang mangyayari sa'yo, ito yung treatment plan namin sa'yo, ganyan. Yung takot ko talaga to the highest level. Siyempre, nandito ka na sa point na parang feeling mo is mamamatay ka na. Pero, ilalagay ka pa nila sa side na tatakutin ka nila, ganun. But, si doktora hindi.
ilalapit kanya kay God. Ilalapit kanya sa Panginoon. Na sabi niya is, kapit ka. Pinag-pray over niya ako. Tapos, eto yung treatment plan natin. Huwag kang matatakot. Sabi ko nung pag-uwi ko, Lord, answered prayers. Ito na yun. Ito yung binigay mo sa aking doktor. Kaya yun, dapat huwag talagang bibitaw. Pray lang. Talagang Jesus is the healer po, no? Yun po talaga yung ang mga laging sinasabi ng Ozone Med doctors natin na Jesus is the true healer and Ozone Med doctors is parang sila lang po yung ginagamit, no? And pagdating naman po ng sinabi niyo po, sabi ni Doktora, treatment plan. May plan po pala. Ano po ba yung mga pagbabago na sinabi ni Doktora na kailangan niyo pong baguhin sa buhay? Madami. Actually, it's just like a 360 talaga ang nangyari. First is yung food. Kailangan no preservatives. Most of them are organic at plant-based. Gulay lang talaga. Gulay is life. Yes, vegetarian na po tayo, no? Matagal na ako hindi kumakain ng meat. No dairy, no sugar. Oo. Tapos po, ano pa po ba yung sinabi niya sa New Start? Parang sinabi niya po, sunlight, kailangan din po natin, di ba po? Pagdating naman po sa family support, syempre po, di ba, binago na yung pagkain, mga exercise, kailangan. Gaano po ka-important ang family support sa pagpapagaling? Yan yung number 1 na sandalan mo eh. Kasi syempre, pagka parang natutumba ka na, kailangan may magpupush sa'yo, kaya mo yan, ganun. And that is my husband and my mom. Solong anak kasi ako. So, yung mommy ko at saka yung husband ko talaga ang support system ko. And of course, my kids. Siyempre, number 1 motivator po natin ang kids. And yes po, pagdating naman po dito sa inyong journey ng ngayon po at kayo na ay overcomer, ano po yung parang naging reflection nyo na this is my lesson in this journey of overcoming brain tumor? Will to live. Kailangan may will to live ka. Kailangan lalaban ka eh. Kailangan isipin mo, kaya mo. Malalampasan ko to. Hindi ko kailangan tambayan ng problema. Lalampasan ko to. Ganon. Kapit kay God. At saka self-discipline. Kailangan, kung ano yung advice ni Doc, sundin natin. Huwag pasaway. Kasi, nung una, may naririnig ako, mas mauuna ako mamamatay dyan kasi ang daming bawal. Hindi. Ito magpapagaling sa atin. Thank you, ma'am, for sharing. Ngayon po, sino naman po yung mga gusto nyong pasalamatan? Unang-una, gustong-gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon dahil He is our number 1 healer. He answered all of our prayers at hindi-hindi niya tayo pinababayaan. Pangalawa, ang aking family, ang husband ko and my mom, and my 3 princess, that is Carl, Charles, and Chad, na support system po ng buhay ko. And my friends, ang aking mga kaibigan na sabi nga nila, you can see the true friends during your hard times. At gusto ko rin po pasalamatan ng Ozone Med, especially Doc Rio na nag-encourage sa akin na alam ko, kaya mong gumalin at gagaling ka. Ang mga nurses dito na walang sawa na nakikinig sa dilema ng buhay ko noon na iyak system ko dito before. At ang napaka-supportive po kasi ng mga staff dito na napaka maalaga at hindi ka nila pababayaan. Especially Doc Rio. And to our pastor, Pastor Joe, actually, everyday binibigyan niya ako, sinesend niya ako ng mga messages, mga scriptures, mga ganon, na Word of God. Everyday every morning yun yung binabasa kong mga passages. Naku, glory to God po that you are healed. And last but not the least po, ano naman po yung mga message of encouragement sa ating pong mga viewers? Sa ating mga viewers, sa lahat ng mga patients na need ng help, wag po kayong matatakot dahil nandito po ang Ozone Med na tutulong po sa ating lahat. Gusto ko po maranasan nyo
yung wellness na naranasan ko po dito. Dahil dito po, actually, ito na po ang maintenance ko. Sana po matry nyo po ang ozone therapy dito po sa Ozone Med. And to all of our viewers, thank you so much for watching. I hope na na-inspire kayo at marami kayong natutunan from Miss Cherry. And if you want to learn more about ozone therapy, please visit our website, ozonemedclinic.com, and our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic. Thank you again for watching, and God bless you.